Kung gusto mong magtagal sa computer business mo or kung gusto mong lumaki agad yung computer business mo, ay dapat meron ka nito. Yo, what's up mga boss? Ako nga pala si Rudy Selvido. Isa po akong computer business owner for 6 years. At ngayon mga boss ay nagsishare po ako ng mga experiences ko po sa pagninegosyo. At sure ako mga boss na meron kayong makukuhang aral dito. Ayun, so bago ang lahat mga boss, no? Share ko muna sa inyo na kanina pala mga boss ay bumili kami ng bagong ref. Ayan, so alam nyo ba mga boss na for the past 11 years, ngayon pa lang kami nakabili ng bagong ref. Dati kasi mga boss, nung nagpatayo kami ng bagong bahay sa bahay namin doon sa Cebu City, siyempre, bibili ka ng mga bagong gamit, di ba? Doon sa bagong bahay namin na yun, mga boss, ay bumili kami ng mga primary things na kailangan sa bagong bahay, no? Isa sa problema namin dati is yung bagong ref. Ayan, so, ang kagandahan dati, mga boss, ay hindi talaga namin yun nabili. Hindi kami bumili ng brand new kasi kapos talaga yung budget namin dati. And at the same time, nakikita ko na parang hindi pa siya need namin at that time. So, isa kasi sa problema talaga namin dati mga boss is yung budget talaga. Kasi sa pagninegosyo talaga mga boss, kailangan talaga nating maghigpit sa paggastos. Especially kapag nagsisimula ka pa lang, kailangan mo talaga na iparuling yung kapital mo. And which is yan yung priority namin dati. So, buti na lang talaga mga boss, yung mama ni Michelle, meron silang extra ref doon sa kanila. So, binigyan kami ng maliit na, siguro mga ganitong height yung ref namin sa bahay. Which is, okay lang yun sa amin dahil dalawa lang naman kami. And sometimes, kung nandyan yung mga kapatid ko, di naman kami lalagpas ng 5. So, I think kahit na maliit na ref lang yon ay malaking tulong pa rin yun sa amin. And kasyang-kasya yun sa amin. 'Di ba? So, ayun, lumipas yung ilang taon mga boss, ilang years na yung ref namin, siguro mga 5 years na yun and hindi pa napalitan. We are very grateful doon mga boss dahil instead na bibili pa kami ng bagong ref, ay nagamit namin yung pera na yon para idagdag sa negosyo namin. So bakit ko pala yan na-share sa inyo ngayon mga boss? Kasi kanina, bumili kami ng bagong ref. At last, for siguro 11 years na nagkasama kami ni Michelle, hindi pa kami nakabili ng sariling ref namin na brand new. So kanina, since na kumuha kami ng bagong space and siguro estimate namin 1 to 2 years dito muna kami magstay, and after 2 years ay babalik kami sa bahay namin. So gagamitin na lang namin itong area na to as warehouse and office. Pero for the meantime kasi dito kami magstay, so kailangan namin ng bagong ref. Pangit din na dalhin namin yung bagong ref namin dito dahil sobrang liit yun. And then di yun kakasya sa amin. And yung old house kasi namin, yung bahay talaga namin is parirentahan namin yun sa kapatid ko lang. So, at least mga boss, hindi na sila bibili ng mga gamit nila. Yung mga primary na mga kagamitan sa bahay ay iiwan lang namin doon. So, kami, dito sa bagong space namin ay bumili kami kanina. So, ayun mga boss, bumili kami ng medyo malaking ref, no? So, yan, pangarap namin yan dati mga boss. Siguro 11 years na hindi kami nakabili ng bagong ref. So imagine yung mga boss, more than 10 years na po ako nagnenegosyo at ngayon na ako nakabili ng bagong ref. Ayun, so parang deserve naman siguro yun, di ba? Kasi imagine mo in the span of 10 years, ang dami na naming logi, ang dami na naming mga winning na negosyo or kumita na negosyo. Pero eventually nalugi. So, ngayon, nakapag-decide kami na bumili ng bago.
Ayan, so, ayan, na-share ko lang yan sa inyo ngayon mga boss. Kung gusto mo na mapalaki agad yung negosyo mo, or kung gusto mo na hindi malulugi yung negosyo mo, ay dapat meron kang delayed gratification. Para sa akin mga boss, yung delayed gratification ay kaya mong mag-antay ng ilang taon. Meron kang disiplina na huwag kang gumastos, huwag kang kumurot sa negosyo mo kahit na kaya mo. Kunwari, gusto mo ng bagong sasakyan. Kahit na kaya mo yung i-cash, still, hindi mo pa rin yan gagawin dahil alam mo sa sarili mo na yung pera ng negosyo mo ay gagamitin mo yan para mapaikot-ikot mo pa yan ng ilang beses para mas lalo pa siyang lalaki. Para sa akin mga boss, pipiliin mo na huwag pa rin bumili ng bagong bahay kahit na kaya mo yun, kaya mo yung i-cash dahil alam mo sa sarili mo na i-reinvest mo yan sa negosyo mo. 'Di ba? Kahit na alam mo sa sarili mo mga boss na kaya mong bumili ng bagong sapatos, bagong TV, bagong ref, pero dahil naniniwala ka sa negosyo mo, long term, i-reinvest mo yan, ibabalik mo yan lahat sa negosyo mo para mas lalong lalaki yung negosyo mo. Kadalasan mga boss, mayroong mga negosyo mga boss na hindi siya lumaki, or worst mga boss ay nalugi dahil sa mga uncontrollable na mga expenses. Bumili ng mga bagong damit, mga luxury na bagay, nag-travel abroad, gumastos ng sandamakmak na gastos, bumili ng bagong kotse, bumili ng bagong bahay, lahat na ng nakikita nila online ay binili nila agad. So ang ending mga boss, nagka-problema yung negosyo dahil natuyuan ng cash flow yung negosyo. So, which is sana wag yang mangyari sa atin mga boss, di ba? Kahit na alam mo sa sarili mo na kaya mo naman yang bilhin on the spot, ngayon na. Pero kung isa kang negosyante mga boss na meron kang disiplina, hindi mo yan gagawin. So, yun lang naman mga boss, yung gusto ko lang na ipaabot sa inyo na message ay dapat kontrolin natin yung sarili natin. Especially sa mga bagay na gusto natin ngayon. Hindi ibig sabihin na kahit na negosyo mo yan ay may karapatan ka ng gastusin lahat ng pera ng negosyo mo. Dapat isipin mo rin kung ano yung magiging future ng negosyo mo. So, sinishare ko pala ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na sa computer business mga boss, kung kumita na yung negosyo mo ngayon, naniniwala ako mga boss na dapat mo yang gamitin yung kinita mo ngayon para i-reinvest ulit sa negosyo mo. Huwag mo yang gamitin sa luho mo, huwag mo yang i-reinvest sa ibang negosyo, huwag mo yang gamitin sa sugal, huwag mo yang gamitin sa bagong sasakyan, bagong bahay, saka na yan. Okay? Saka na yan. Yung mga gusto mo ngayon sa buhay, saka na yan kapag stable na yung negosyo mo. Legit na kumikita yung negosyo mo at na-scale mo na yung negosyo mo. Kasi yung kalaban natin dito mga boss ay kumita na nga yung negosyo mo pero ginamit mo sa ibang bagay na which is hindi naman siya directly na may ambag sa negosyo mo or should I say hindi siya kumita. So instead na mapadami mo yung kinita ng negosyo mo ay yun pa yung naging dahilan bakit magsasara yung negosyo mo. Dahil natuyuan ka ng cash flow. Okay, so yun lang naman mga boss. Sana wag tayong magpadalos-dalos sa mga trip natin, sa mga gusto natin. Tanungin mo po yung sarili mo kung kailangan mo ba talaga yan or hindi. Para sa akin mga boss, ang disiplina talaga sa negosyo mga boss ay hindi yan nakikita kung gaano kalaki yung sales mo ngayon. Para sa akin mga boss, importante pa rin yung disiplina natin bilang isang may-ari, bilang isang negosyante na mag-antay. Disiplina natin na ipagpaliban muna yung personal na gusto natin para maibalik natin lahat ng kapital na yan sa negosyo natin.
At para sa akin mga boss, sa totoong laro ng buhay, sa totoong laro ng pagninegosyo, panalo yung negosyante na marunong maghantay. So, ayun na mga boss, kung meron kang natutunan sa topic natin today, paki-share naman po or comment kayo sa baba. Ayan, and always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!